Magpaliwanag ka na lang siguro doon sa investigasyon na gagawin ng kapwa mo mga senador. Pangungunahan ng Senate Minority Leader si Soto at saka ang independent senator na although kasama sa minority, laging independent naman po si Ping Lacson. Doon kasi may cross-examination. Dito, press con. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-deny si Chis Escudero. Budget insertion. Inaulikam siya mga kababayan na sabi, pumunta not once but twice doon sa Kongreso mga kababayan. Ngayon, ang sabi ni Chis Escudero, demolition job daw ang ginagawa sa kanya at suspetsya niya galing sa Kongres. Ito po, nagpa-press con kanina si Chis Escudero. Escudero denies 150 billion budget insertions, cries demolition job. Yan Yung mga kasama mo mismo sa Senado, naniniwala na may nangyari talagang hindi ka nais-nais. Di ba? Kaya nga po si Senator Soto, saka si Ping Lacson mga kababayan, pangungunahan ng investigasyon. Dito sa sinasabing bilyon-bilyon mga kababayan na budget insertions, ang nagkinabang po si Escudero, si Villanueva, si Bongo at si Bato. Kaya pala. Anyway, ibigay ko sa inyo yung pag-deny mga kababayan kanina ni Senate President Chis Escudero. Sabi dito sa report ng Philippine Daily Inquirer, Senate President Francis Chis Escudero dismissed allegations that he made multi-billion peso insertions sa 2025 national budget at tinawag ang reports na demolition job na ang sabi, ang salarin po ang Kongreso, the House of Representatives. Sinisiraan daw siya ng Kongreso. Bakit ka naman siraan ng Kongreso? Ano naman ang motibo ng Kongres para siraan ka? Di ba? At kung halimbawa, ang Kongres nga yung nag-leak. Sa bagay, yung nahulikam ka doon na pumasok ka sa Kongres, bakit kasi kailangan mong pumunta? Di ba? Ano motibo? Bakit kailangan mong pumunta sa Kongres? Nahulikam. Ayan Para siguro kausapin si Speaker Martin Romualdez para sa sinasabing budget, BICAM insertions. Di ba una nang lumitaw yung bilyon-bilyon na ahakot ang ilang mga senador? Tulad ni mismo si Chis Escudero, saka si Joel Villanueva. Ito, pakinggan natin yung report ng bilyonaryo nyo, si Corina Sanchez. Mas tumindi pa ang espekulasyon sa umano'y budget insertions ni SP Chis. Nahulikam kasi ang kanyang bisita sa Kamara not once but twice sa kasagsagan ng BICAM deliberations sa 2025 budget. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe, live na ulat mula sa Batasang Pambansa. Dexter, so ano na ang latest dito sa tinaguri ang ham and cheese insertions? Ham and cheese insertions? Okay na, mukhang hindi natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado. Dahil ang sunog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. Sumingaw? Hahamakin ng lahat. Makamit lang ang minimiti. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Chis Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act. 142 billion pesos na insertion ginapang ni Chis Escudero. Yun ang sabi sa report ng Billionaire News kung saan pumunta pa si Chis Escudero sa Kongreso. Yan sinasabi natin, nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known. Ngayon, si Tito Sen, saka si Ping Lacson, magsasagawa na po ng investigasyon dito. Malamang mapipilitan si Chis Escudero na bumaba as Senate President.
Nangangalisaw na po, mga kababayan. Another karma ito. Diba? Amakin ng lahat, makamit lang ang minimiti. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Jesus Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Cheese sa North Wing Hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Ang petsa, November 30. Bonifacio Day, holiday. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House. Not once, but twice. Nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget, partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang provision ng kanilang bersyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang flood projects. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Kaya 9.1 billion pesos. Ng 142.7 billion pesos na walang budget insertions ay napunta sa baluarte ng kaalyado ni SP Cheese na si Joel Villanueva, ang lalawigan ng Bulacan. Magkakasabwat, mga kababayan. Para kay Senator Loren Ligarda, kailangan mapag-usapan ito bago masimulan ang pagbusisi ng 2026 national budget. It is important before we Booking, mga kababayan, to the NEP of 2026, we have to exercise na-skandalo kayo ngayon. Oversight on the GAA of 2025. Meaning, suriin natin saan nagkamali, saan ang pagkukulang, saan ang mali. So yan po ang report, mga kababayan ng Billionaire News. Ngayon, depensa ni Jesus Escudero, demolition job daw mula sa Congress. Booking na booking, mga kababayan. Sabay deny, mga kababayan, kanina sa press conference. Sabi ni Jesus Escudero, the first claim pa niya that I made a 9 billion insertion for Sorsogon, then 12 billion for Bulacan, then it became 142 billion, which they later changed to 150 billion pesos. So, what is the real figure? At first, they said I acted alone. Then they drag in Senator Joel Villanueva, and now they're accusing the entire Senate. Ang tanong, may nahuli kam kayo. Ano yung rason pala? Ba't pumunta kayo doon sa Congress noong November 30, Bonifacio Day, holiday? First time daw na may ganon na Senate President. Nag-iisang pumunta. Ano yung agenda? Yan ang tanong. Sabi ni Jesus Escudero, let me give you the full answer. The total proposed amendments to the 2025 budget amount to around 600 billion. There were transfers, removals, and additions. So, if it's true that the Senate changed 150 billion pesos, where is the remaining 500 billion? Saan niya galing ito? And why are they focusing on the smaller amount instead of the larger one? He denied making 150 billion insertion to the 2025 General Appropriations Act. While he confirmed proposing budget changes for Sorsogon, he clarified that this did not amount to 9 billion pesos. Kung hindi 9 billion, magkano? Hindi mo man sinabi. O, diba? He then argued that the National Expenditure Program submitted by the Department of Budget and Management was not perfect. Hence, there was a need for revisions, not only from the Senate, but also from government agencies that identified areas needing improvement. The accusations, Anya, are too much. Just because we amend the budget, it's immediately labeled an insertion, instantly illegal, instantly prohibited. Does it mean
we're gaining from it? That does not seem right. So what are they trying to say? That we don't have the right to revise the proposed budget submitted by the DBM? If we just approve what's submitted, why hold hearings at all? Why does the Constitution grant Congress the power of the purse? Paliwanag ni Jesus Escudero. He emphasized that budget changes only become illegal when done after the enactment of the law. What's illegal is pork barrel, post-enactment intervention, interfering with how and where funds are used after the budget is already approved. Paliwanag ni Escudero. Magpaliwanag ka na lang siguro doon sa investigasyon na gagawin ng kapwa mo mga senador. Pangungunahan ng Senate Minority Leader si Soto at saka ang independent senator na although kasama sa minority, laging independent naman po si Ping Lacson. Doon kasi may cross-examination. Dito, press con, yung mga reporters, kung ano lang yung sabihin ninyo, okay na yun. Kasi unang-una, wala man hawak na documents. Yung mga documents nasa sa inyo. Di ba? Kaya kung ano lang ang sasabihin ninyo, yun na yun. Although some reporters, duda pa rin. Kasi sabi nga po, kapag may usok, may apoy. Lumalagablab na ngayon ang apoy sa budget insertions. Kaya nga naging parte siya ng SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi sa pag-iikot niya, ang dami ng mga flood control projects na ang sabi, in-implement. Pero bakit massive pa rin ang pagbaha? Kaya sabi ng ating Pangulo, kaya sinabi niya yon kasi karap niya yung mga salarin. Maya naman kayo. You see? Kaya sabi ni Escudero, he had already been warned that this issue would be used to tarnish his name and influence the Senate leadership transition. I've already been informed that it will be used against me as part of a demolition job related to the upcoming Senate President election. Kayo po yung by landslide napili na Senate President. 19 votes. Pati nga si Tito Sen pala bumoto sa'yo. At ikaw naman, binoto mo si Tito Sen. So, hindi ka panipaniwala yung depensa po ninyo na may relasyon sa Senate President na gustong impluensyahan. Halangan man yung Kongreso, ano man interes sa pagiging presidente ng Senado, ng mga congressmen, na separate chamber naman po yung Congress, House of Representatives. Kayo siguro, siyempre, bawat isa sa inyo may ambisyon. Kaya karamihan, bumoto pa rin sa inyo. At kasama sa nag-question sa insertion, bumoto din sa inyo si Amy Marcos. Hindi ko nga maintindihan kung bakit kini-question yan yung insertion at nasasabit yung inyong pangalan. Pero kayo magkakasama. Sa majority black. When asked where this alleged demolition job originated, he said information he received pointed to the House of Representatives. At the right time, when we have sufficient basis, we might name the person. But having been in politics for so long, that's just comes with the territory. So sino si Martin Romualdez ang pasimuno? Bakit? Sino kausap mo doon sa Congress pala? Bakit ka pumunta doon? Bulgar mo na. Anyway, magsasagawa ng investigasyon yung mga kasama mo mismo. Si Ping Lacson at saka si Tito Sen. Hindi kumbinsido yung mga netizens. Sabi ni Elizabeth Ibarra Ramoso, tell that to the Marines, Chisi. Sabi ni Akasa Isbeta, lapit ka na, Chis. Pornada na elite model ni Hart. Sabi ni Manuel Javier, denial is no justification for his insertion. What is his evidence that there was no such insertion? Sabi ni Edelberto Pilapil, demolition job, ano yung sinasabi mo? Ang totoong demolition ay yung ginagawa ninyo sa impeachment case na final sa inyo sa Senado. Lahat na nilabag ninyo sa saligang batas. Ano pa ba ang aasahan ng taong bayan? So libre ng magnakaw ang mga matataas na opisyal. Betrayal of public trust. Meron naman karma sa lahat ng mga ginagawa niyong mali. Sabi ni Samahang Walang Ayuda,
Ping Lacson and hindi Vic Soto, Tito Sen, will make an investigation. Sabi ni Benigno Bautista Nilo, ayan na, dami na kasing kumampi sa nakasabuat. Sabi ni Cornelio Garcia, let an appropriate Senate committee conduct a formal investigation to know the facts. A famous psychologist said, liars can be figures, can be figured, but figures don't lie. Sabi ni Napoleon Celis, best actor as always. Eleuterio Vicente, let us not forget, when truth is buried under technicalities, the people pay the price. And when leaders are not held accountable, democracy suffers in silence. Sabi ni Marites Ponce, investigation is in order. Sabi ni Los Biminda, sinungaling kakilay. Deny lang ng deny, sabi ni D.M. Mojica. Wala namang bayad ang mag-deny, lalo pa at sanay na. Sa tagal nang nakapost sa dyan sa social media, now lang nag-react. Kaso may karma naman ang maling ginagawa, lalo na kung totoo. Sa Pilipinas, sabi ni Teddy Hamora, walang umaamin na officials pagdating sa pera. Sabi ni Ray Magno, let every corrupt officials be investigated. Sa dami nilang magkakakampi, dapat buwagin na ang mga nangaaboso sa bayan. Sabi ni Federico Salgado, the truth must come out. Sabi ni Melvin Rosales, denial king na din si Boy Kilay. Sabi ni Ronnie Francisco, mga walang hiya. Sabi ni IP Man Settings, bakit buhay pa yan? Sabi ni Mel Garcia Sarmiento, prove your innocence in a sentence using forthwith, Mr. Escudero. So, sumingaw na mga kababayan. Umalingasaw na. Ang baho talaga po, talagang mangangamoy. Ngayon, ang itinuturo ni Chis Escudero, pasimuno yung Congress. Ipaliwanag mong maayos sa investigasyon ng kapwa mo senador.